Hello guys, ako yung nagbabalik muli dito sa aking DIY station para sa panibagong episode ng aking DIY project na hybrid solar setup. So ngayon ay ipagpatuloy ko itong battery capacity testing ng aking lithium battery na lithium 340 amp hour. So ito na yung panghuling battery na kailangan kong i-capacity test, at ito naman yung lahat ng battery para sa aking 48 volt system. So out of 16 pieces na battery cell ay 8 piraso lang yung kailangan kong i-capacity test, kasi pag sinama ko pa yung titirang 8 ay matatagalan ako sa aking ginagawa. So nag-random lang ako ng 8 para makuha ko yung actual capacity niya. So ito yung mga nakuha kong actual capacity. Nag-average siya sa 334 amp hour. So okay na rin. Lumampas siya sa kanyang rating na 314 amp hour. So maganda. Mataas yung actual capacity ng battery na ito. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung proseso ng aking pag-capacity testing ng battery. So ang ginamit ko na battery tester, capacity tester ay ito. Model ay brand name niya ay YPS DG. Tapos model niya ay 0550. Ibig sabihin nun, yung 05 ay 5 volts at saka yung 50 yun yung discharging current niya. So ito ay hanggang 5 volts yung output voltage niya. So kaya niya yung mga 5 volts pababa na battery para i-testing. At ang discharging current naman niya ay hanggang 50 amps. So pwede mo siyang dito i-setting kung gusto mong babaan. So hanggang 50 amps yung rating na pwede mong mailagay dito sa charging at saka discharging. At ito naman yung connection niya, positive, negative. Kakabirin doon sa positive, negative. Sa manual makikita mo yung paano ikabit yung mga terminal dito sa battery. Yan. So ganyan, sinunod ko lang yung instruction manual niya na ganyan yung pagkakabit. At itong battery tester na ito ay pwede rin siyang i-link doon sa computer or laptop para pag nag-testing na ay pwedeng i-link doon yung discharging curve ng battery. So maganda yun para madali mong mabasa, makita yung detailed sa curve ng battery. Sa ngayon ay hindi ko lang muna gagamitin yung function kasi may problema ako sa aking laptop at masyadong mabagal at kailangan ko pa yung i-upgrade para magamit ko yun. Ang nakagandahan nitong battery tester na ito ay mayroon siyang 4 na working mode. So, mayroon siyang cycle 1 mode, charging mode, discharging mode, saka yung V-balance. Yan. So, 4 yung working mode niya. Tapos meron din siyang pwede rin niyang basahin yung curve sa resulta ng capacity testing. So yan, meron siyang nababasa niya yung curve sa charging at saka curve sa discharging. So maganda. So dito sa cycle 1 mayroon siyang 3 step pag ito yung ginawit na working mode sa pag capacity testing. So yung first step niya ay charging, tapos second step ay discharging, and final step charging uli. So dalawang charging ang mangyayari sa first step at saka sa huling step. Yung sa second step ay discharging. Sa first at saka second ay doon mababasa yung
tunay na capacity ng battery. Sa first step na charging, kung nag-charging siya from 2.5 volts hanggang 3.6 volts, ay mababasa na yung charging capacity. At pagkatapos sa second step naman ay mayroon siyang discharging step, at mababasa niya rin yung actual capacity from 3.6 volts down to 2.25 volts. So kaya niyang basahin yung capacity. So dito makikita yung capacity. Ito yung actual voltage ng battery. Ito naman yung charging discharging current. Ito yung counting capacity ng battery pag tuloy-tuloy na yung testing, at pag natapos na ay dito mo makikita yung final na amp hour capacity. Ito naman yung equivalent na watt hour. So, automatic lang yan nagko-compute. Sa third step, so na-discharge niya sa second step hanggang 2.5 volts. So i-charge niya ulit para mapuno yung battery. Kung gusto mo nang ready to balancing na yung battery mo, ay pwede mo na lang i-charge siya dito. Para konting charge balancing na lang ang gagawin mo pag nagsisimula na sa balancing. So meron na yung isang mode din, ibang mode, charging function. Kung gusto mo lang siyang i-charge, walang ibang step na gagawin, charging lang, ay pwede rin ito. At kanya na rin basahin yung capacity. So kung magplano ka lang ng one step charging, ay magandang i-discharge muna hanggang 2.5, saka pa lang i-charge ulit at gamitin itong working mode na charging. So same din ito sa discharge, ganun din. Kung gusto mo lang i-discharge, pwede rin. At yung panghuling working mode niya ay itong V-balance. Ang V-balance, sinubukan ko, kaparehas lang sila ng discharging. Pero iwan ko lang kung paano ito gumagana. Discharging lang din yung ginagawa niya. Ewan ko lang bakit nilagyan pa nila ito. Pwede naman pala mag-V-balance. Malamang ginagamit ito sa bottom balancing. So hindi pa ako sure dito. Pero yung ginamit ko to, sinubukan ko to, discharge lang yung ginagawa niya. Ito naman. So yun lang yung mga function niya. Ayun, ay ipapakita ko naman yung setting. So ito yung mga setting na gagawin ko sa aking pag-application klaro. Yan, pwede mo siya i-lipat-lipat para kung gusto mong paguhin yung mga value niya. So dito tayo sa charging. So 3.6 volts yung nilagay ko. Hindi ko na nilang nilagay sa 3.65 dahil almost malapit na yun. Pwede na yun 3.6. So depende na yan sa inyo kung paano nyo i-setting. Sa akin 3.6, tapos charging 50 amps, tapos yung judge, pag umabot na yung battery voltage na reading na ng capacity tester na 3.6, kusang bababa yung current yan, utay-utay na bababa yung current hanggang umabot sa 0.8. Pag na-detect niya na 0.8 amps na yung charging niya, ay mag-i-stop na yung first charging function niya. At i-declare na niya yung battery na ay umabot na sa setting. Ito naman, ito yung third step. Kung hanggang ilang voltage ang ita-charging mo. So ito yung setting niya. So, dito naman sa discharging, sa 2.55 volts yung nilagay ko. Pwede rin yan hanggang 2.5. Tapos 50 amps. At ito naman yung ito ay para sa, hindi ako sigurado, pero parang sa cycling yata to, ay sa balancing, sa yung B-balancing. At ito naman yung rest time, 5 minutes. So bawat step, pag natapos yung first step, ay magpahinga itong tester. After 5 minutes, saka pa siya puproceed sa second step. So every step, papahinga siya ng 5 minutes. At ito naman yung sa cycle mode. So pwede rin yung i-cycle mo ng lampas isang cycle. Example, gusto mong gagawin dalawang cycle, so dalawang discharging, 4 na charging yung mangyayari. So cycle 1 lang ako kasi one time lang i-capacity testing itong battery na ito, and then set and exit. So ito ngayon yung actual reading ng battery. Itong battery na ito ay
na discharge ko na to hanggang 2.55 volts kanina. Tapos nung sinaksak ko ay tumaas lang konti itong battery. So okay lang naman to dahil ito ay nasa tip na siya ng battery curve. So magkalapit na yung capacity niya. Hindi nga lang siya naging actual na 2.5 pero sagad na ito sa low batt. So ngayon ay papasok na ako sa cycle 1. I-test natin tong battery na ito para makuha natin yung actual capacity niya. So start na natin. So ito yung charging current, step 1 siya ngayon. So sa cycle 1, ito ngayon yung mode niya, naka charging 1, step number 1 siya, charging 1 siya. Yan. So ito na yung charging current niya. I-check ko yung actual current kung totoo ba yung current na pumasok ngayon doon sa battery. Yun, 50.4 amps. So accurate, maganda. Tunay na 50 amps yung lumabas galing dito sa tester papasok doon sa battery. So accurate yung ano niya, yung discharge sa current. So mamaya ay babalikan ko ito after 1 hour. So dahil ito ay 50 amps yung charging current niya ngayon. So after 1 hour, nag-expect ako dito na lalabas dito ay 50 amp hour. Pag 50 amp hour, yun, accurate yung pag-testing niya. So babalikan ko to every 1 hour para makuha ko yung accuracy niya kung totoo ba. So ngayon ay yan lang muna, hahayaan ko lang muna ito at babalikan ko ito after 1 hour. So ngayon ay nasa 11:30, so babalikan ko mamaya 12:30 after 1 hour. Dito mo rin makikita, mayroon din siyang counting time dito. So makikita mo rin kung ilang oras na yung una, makikita yung counting niya kung ilang oras. So kaya lang kayo at babalikin natin mamaya. Yun, at malapit na mag-iisang oras. At dito na tayo. Tingnan natin kung eksakto bang 50 amp hour ang lalabas after 1 hour. So ngayon ay 59 minutes and 20 seconds. Tayin na natin kung accurate ba talaga itong nabasa niya. Yan, ilang segundo na lang at mag-iisang oras na. At ang yung capacity niya ngayon ay nasa 49.7 amp hour na. Dapat ay 50 amp hour ito after 1 hour. 10 seconds remaining. 4, 5. Yun, nakaisang oras. 49.97 amp hour. So, saktong-sakto lang. 50 amp hour. Accurate siya. Ganda. At satisfied ako sa tester na ito. Maganda yung ano niya, yung basa at saka output. So balikan ko ulit mamaya after 1 hour at dapat ay naka 100 amp hour naman siya after another 1 hour. So magiging 2 hours at ang reading niya dapat ay 100 amp hour. So mamaya babalikan ko ulit after 1 hour. Okay, magdadalawang oras na naman. At ito na ngayon yung rating niya. So almost 100 amp hour na. So 1 minute more at dalawang oras na at magiging 100 amp hour na ito. Tayin natin ng mga ilang segundo at makukumpleto na yung 2 oras. At makikita natin yung current capacity ng battery ngayon na pumasok ngayon doon sa battery. Ayan natin, aabot pa ng
100 amp hour ang pumasok ngayon doon sa battery. Charging current 50 amps pa rin. Segundo na lang. Yun. 10 seconds more. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 hours. 99.9 amp hour. Okay, accurate. Ayos. Tama naman yung reading niya. So, dito ulit tayo para sa 4 hours charging time niya. Almost 4 hours na siya. At ito na ngayon yung ano niya, capacity, charge capacity. So almost 200 amp hour na. So pag nag 4 hours na ito, so expected 200 amp hour dapat. So ilang segundo at magiging 4 hours na. Yun. 4 hours, 199.9. Parang 200 amp hour na rin yan. So accurate pa rin sa 4 hours na charging time niya at tumabot sa 200 amp hour ngayon ang kanyang capacity. Ang pumasok ngayon sa battery, 200 amp hour na. So itong battery na ito, yung ibang battery na na-test ko ay umabot ng 335 amp hour. So mapupuno ito ay nasa mga 6 na oras mahigit. So ang 6 na oras niya ay naabot yun ng 300 amp hour. So yung 35 amp hour naman na natitira ay nasa mga ano na yun, mga 40 minutes. Mga 40 minutes yun. So ito yung ano niya, limitation. So 335, i-divide natin yan ng 50 amps. So nasa mga 6.7 hours. So yung 6 hours ay nasa mga 300 amp hour. At yung 0.7 naman divide, multiply natin yan ng 60 minutes. So 42 minutes. So 6 hours and 42 minutes ay mapupuno na itong battery. Yun ang expected charging time niya para mapuno yung battery sa charging rate na 50 amps. At yung capacity niya based doon sa mga na-test ko na maabot ng 335 amp hour. So mapupuno ito around 6 hours and 42 minutes. Yan, babalikan natin yan mamaya for another 2 hours and 42 minutes kasi ngayon ay nasa 4 hours na siya. So natitirang charging time niya ay 2 hours and 42 minutes. So babalikan natin yan at makikita natin yung total capacity niya. So stay tuned ulit at makikita natin yung final testing na ito. So ito ngayon ang pang 6 hours na charging time niya. At ito na po yung nababasa niyang capacity ngayon na pumapasok doon sa battery, 299. So at 6 hours ay ito ay magiging 300 amp hour. So yan, mga ilang segundo na lang at magsi 6 hours na. So accurate talaga yung ano niya, yung pumapasok doon sa battery. So 6 hours times 50 amp na charging time, so equivalent 300 amp hour. So tamang-tama at nakukuha niya talaga yung accurate na reading nitong capacity tester. Maganda itong tester na ito. So yan, 6 hours na, eksakto 300 amp hour ang pumapasok ngayon dito sa battery. Okay, ito na guys, at malapit nang matapos ang first step charging ng battery na ito. So ilang
ilang minuto at ito ay matatapos na. So, obserbahan na lang natin hanggang saan siya aabot. So, ngayon ay nasa 330 ampere na. Lampas na siya sa kanyang rating na 314 kHz. So, maganda ang battery na ito. Napakalaki ng actual ng capacity niya. So, obserbahan natin ang charging ngayon hanggang siya aabot. So yun, at malapit nang mag-drop sa 0.8 amps yung charging current. So maya maya ay mag-rest time na ito pag umabot na sa 0.8 amps yung current niya. So hintayin natin. At saka yung ano pala, umabot sa 7 hours yung charging time niya. So yung kinumplete ko kanina ay mali pala. Hindi ko na-anticipate yung current na bababa pala yung current niya pag umabot na sa 3.6. So yung kinumplete ko kanina ay na-apply yun sa discharge, kasi yung sa discharge constant 50 amps talaga hanggang sa mag-cut off yung current niya ay 50 amps pa rin. Yung charging umabot na sa 3.6 ay nag-ano siya, bumababa na yung current. So kaya umabot ng 7 hours kasi pautay-utay na yung current. So yan, at cut off na at nag-countdown na siya sa 5 minutes at papasok na yan sa step number 2. Ito na guys, at malapit nang matapos ang cycle mode step number 2, discharging. Ang voltage ngayon ay nasa 2.9 volts na, at kapag nag-drop yan hanggang 2.55 volts ay mag-i-stop na yung step number 2 at papasok na siya sa 5 minutes rest mode. And dito naman sa discharging mode, yung charging current niya ay hindi na yan mag-uutay-utay na bababa yung discharging current, dahil ito ay discharging pag nalubat na yung battery, umabot na ng 2.55 volts ay automatic na magka-cut off agad yung discharging. Hindi siya katulad sa charging na utay-utay niyang ibababa yung charging current, kasi yung sa mode na yun ay yung tinatawag na absorption. Ina-absorb niya yung unti-unting current papasok doon sa battery. So, sa discharging mode naman ay wala siyang utay-utay na bababa ang discharging current. Automatic cut off yung discharging niya. So yan, antayin natin matapos yung step number 2, discharging. After sa race mode, final step number 3, recharging ulit hanggang 3.6 volts. So sinitin ko sa 3.6 volts para maipantay ko sa ibang battery, kasi yung ibang battery ay naka-charge na siya hanggang 3.6 volts lahat. So ito ay i-recharge ko para sa 3.6 volts para kaunti na lang yung top balance niya. So antayin natin hanggang sa matapos itong discharging step number 2. So ayan, at malapit ng fully discharge, at yung discharging time niya ay 6 hours and 42 minutes na. So yung kinumpute ko kanina, dito pala siya na-apply sa discharging, dahil sa discharging nakafix palagi yung current 50, hindi siya utay-utay na bumabagsak. Di katulad sa charging, pag umabot na sa maximum voltage ay nag-uutay-utay yung current, so hindi na-apply yung computation ko kanina. So dito pala siya na-apply sa discharging. So yan, 336 amp hour na, malapit na 2.56. yan, at magka-cut off na yan. Yun, mag-cut off na. So pumasok na siya ngayon sa 5 minutes rest time. Pagkatapos step 3 na naman siya, at i-recharge na yan hanggang 3.6 volts para i-ready na yung battery, ready for top balancing. So mamaya babalikan natin para sa final result after charging the battery to 3.6 volts. Babalikan natin at makita natin yung final result niya sa charging capacity at saka discharging capacity. So
So ito na at natapos na yung battery capacity testing ng aking lithium battery. So ito na yung final result ng testing na ito. So sa charging, sa step 1, ang total na na-charge niya sa battery ay umabot ng 337 ampere. At sa discharge naman, ang nakuha niyang capacity mula sa battery ay umabot ng 336 ampere. So ayos, malaki yung capacity na nakukuha dito sa battery na ito. So lampas siya sa rating niya na 314 ampere. So pasado siya sa akin in terms of capacity. Dito sa test result, makikita natin ang kanyang charging curve at saka discharging curve. So ito naman yung charging curve niya. So itong green ay ito yung current at yung yellow ay ang voltage. So nung i-charge ito, nagsimula ito sa 2.55 volts. So hindi lang makita dito, yung dulo lang pinakita niya. So hindi masyadong detailed. Pero pag sa laptop ito, yung curve niya ay detailed mula sa simula hanggang dulo ay makikita mo yun. Dahil ito ay maliit na screen lang, yung dulo lang ang pinapakita. So nagsimula siya sa 2.55 volts hanggang umabot sa dito sa 3.6 volts. So ang starting current naman sa charging, nagko-constant siya ng 50 amps. 50 amps yung constant current. At dito sa banda, nung umabot na sa 3.6 volts, ay itong charging current ay utay-utay ng bumababa hanggang umabot siya ng 0.8 amps base setting. Saka pa siya na-cut off yung charging. And then sa discharging naman, same pa rin yung green current, tapos yung yellow ay voltage. So constant current pa rin yung discharging, 50 amps. Then dito sa voltage, yung dulo nito, yung sa umpisa nito ay nag-start siya mag-discharging sa 3.6 volts hanggang 2.55. So nang umabot na sa 2.55 volts, itong discharging current na 50 amps ay automatic na nag-cut off at diretsong 0 amps. Hindi siya katulad ng charging na utay-utay siyang nagbaba yung current. So ang discharging automatic cut off pag reach niya ng 2.55 volts. So ayos to, maganda. At dito, so ang i-declare ko na capacity sa aking lithium battery ay 336 ampere. Hindi ko yung i-declare yung sa charging dahil yung nagagamit lang natin ang i-declare ko. So 300 i-declare ko ito 336 ampere. Yan, tapos na ako sa capacity testing sa 8 piraso na battery. Yung 8 lang para hindi matagalan itong ginagawa ko. So yan, hindi na lahat. So sa susunod na video ay mag-top balancing na. Top balancing naman ako. At saka i-check ko yung mga internal resistance at saka yung mga physical condition ng battery. So abangan nyo yan at papakita ko sa inyo yung quality o anong condition ng ganitong klaseng battery na lithium 314AX. So abangan nyo ang susunod na video. At sa ngayon ay yan lang muna. So thank you sa panonood and stay tuned for the next video.